Hello, 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 hello! Nandito tayo ngayon sa van at mayroon tayong pupuntahan sa Mercedes Avenue. Ang nainis ko lang ay tagal na tagal talaga makaalis itong van na to. Kaya kitang-kita nyo, ilan na lang kami. At ginawa ko ay nagpabook na lang ako sa Joyride. Kaya shout out sa'yo kuya, salamat. Back and forth yan. Ang kamahal ang ating pamasahe. Kaya yun na nga ginawa ko. Andyan naman ng rider ay papunta na sa ating destination. Ang ginawa natin ay bumaba na lang ako sa van na sinasakyan ko. Ay naku naman talaga, napakahirap itong ginagawa natin. Mainit, maulan, ay naku baliw na talaga tayo nito. Dito nga ako sa may Jollibee. Habang ako ay naghihintay ng rider, napaisip ako bakit ako pinareport na hindi ko alam. So mga kalipay, good morning sa ating lahat. At nag-joyride, nagbaba muna tayo ng van dahil pinapuno pa. Namamadali tayo papunta sa Mercedes, medyo malayo pa yon. At ito po yung point ko kung bakit ako pinareport. At walang alam about sa pag-report ko kung bakit. Kaya malaman doon sa Pasig kung ano nga ba ang dahilan kung bakit ako pinareport. At sa ngayon sana ay naka-duty ako sa Baliwag Lechon Manok sa Santa Rosa, ay biglaan na pinareport ako sa office sa Mercedes sa Baliwag Lechon Manok. Kaya ano nga ba ang dahilan kung bakit ako pinareport. Kaya sa mga followers natin, paki-share, like, comment sa baba kung ano man natutunan nyo dito sa video na to. Tapusin nyo hanggang dulo at papakita ko sa inyo lahat kung anong dahilan kung bakit ako pinareport. Joyride tayo para mabilis. At nandito na nga ay dumating na ang joyride natin. Eto na, ano pang hinihintay nyo mga kalipay? Ay ating pupuntahan ang office ng Baliwag Lechon Manok. At ang question mark ko kung paano at bakit ako pinareport sa office na hindi ko alam at hindi din alam ng supervisor. Hay, nako, pinainit mo naman ang ulo ko. Sinayang nyo lang ang aking araw. Di sana naka-duty ako ngayon. At sinayang nyo yung oras ko at yung pera kong natabi na ginalaw ko para pamasahe. Ang masakit pa dito, ang sobrang mahal ang pamasahe. Nasa umabot ng 500 plus. Kinausap ako ni kuya kung bakit daw ako pinapunta sa office ng Baliwag Lechon Manok sa Mercedes Pasig. Kaya ang sagot ko, pinareport ako na hindi ko alam. At hindi din alam ng supervisor. At hindi din alam ng mga katrabaho ko kung bakit ako pinareport sa office. Ang sabi ni kuya, kung pinareport lang daw ako sa office, nandun na tayo sa Mercedes Avenue, kung pinareport lang daw ako, ay maghintay lang siya kung ilang oras. Pero ang sabi ko sa kanya, kuya, maghintay ka, baka matagalan ako dito kasi hindi ko rin alam kung bakit ako pinareport sa office. Kaya ang sabi ni kuya, sige lang, maghintay ako kasi babalik naman din ako ng Laguna, kundi hihintayin na lang kita para sabay na lang tayo pauwi. Grabe ang mindset ni kuya, sasabay daw para double ang pamasahe back and forth. Pero mautak din si kuya no? Para double kita si kuya. Habang bumabiyahe kami ni kuya papuntang Mercedes Avenue, ay dumaan muna kami sa Taguig People Market. Dito pa lang mismo ay sobrang init at ang traffic. Pati balat ko'y nasusunog. Hay nako, walang katapusang itong traffic na to. Wala kami pa hinto dito at wala kaming pahinga dito. Diretso yung biyahe namin. Kasi nga, hinahabol namin yung oras at baka maraming tao sa office. At kung maraming tao sa office, hindi makapaghintay si kuya. Kaya mapaisipan na lang ni kuya na aalis na lang kaysa maghintay na ilang minuto or ilang oras. At hindi natin alam kung tatagal ba ako doon sa loob ng office o mabilis lang. Ilang biyahe na lang, nandito na tayo sa Mercedes Avenue.
dito mismo sa Baliwag Lechon Manok. At dito tayo magre-report na hindi natin alam kung bakit. Habang si kuya ay naghahanap ng maparkingan ng kanyang motor at agad ako bumaba para matapos na to at para makawin at makakain at makapahinga na din. At ang harap ng Baliwag Lechon Manok ay ito yung Pure Gold. At ito na nga, bad news. Half day lang daw ang opisina para sa reporting. Yun ang sabi ng security. Ang dating ko ay alauna. Ay nako, parang pumunta na ako na wala akong napapala. At isa pa, bakit half day lang yung office? Kawawa naman yung mga malalayo, kaya lang pumunta doon para mag-report sa office at para maabutan. Bakit half day lang yung office sa reporting? Sana naman ginawa nyong whole day. Kasi kawawa ang mga crew. Parang sinayang nyo lang yung pamasahe na pumunta para mag-report na wala naman palang napapala. Kahit sabihin natin na maaga sa umalis, nandun yung malayo siya at traffic at mainit. Hindi naman natin nahawak yung oras at yung kalsada. At ito pa, pinapabalik ako ng office ngayong Friday. Ayun ang sabi ng supervisor namin na si Jason. At nga pala, bago ito matapos ay shout out muna sa mga palasumbong sa supervisor. Shout out sa iyo, idol. Hindi kita pangalanan. Nasa sayo na yan. Kung matamaan ka, ikaw na yon. Ito lang masasabi ko sa iyo. Bantayan mo at ayusin mo trabaho mo. Kung ano nakikita sa iyo, yan din ang gagawin ng kasama mo. Kaya bantayan mo yung sarili mo bago mo bantayan ang ibang tao. At shout out pala sa mga ating supervisor dyan. Yung sinusumbong ng mga crew, wag po kayo maniwala agad. Sasabihin nyo muna sa mga nireklamo nila kung ano ba talaga ang dahilan. Wag nyo agad pagalitan o ilipat sa malayong outlet. Kung gusto mo tumagal ang trabante mo, makipagkaibigan ka rin sa mga crew mo. Para sa ganon, mabait ang crew mo at tumagal pa yan. Kaya pagdating ng Friday, hindi na ako pinapabalik ng aking magulang, nung aking mama. Dahil nga nasasayang lang daw yung pamasahe ko at wala namang mapapala. At nag-agad ako nag-resign. Ito pa malupit. Pagdating ng katapusan at 30, sahuran, wala akong nakukuhang kahit piso. Nahuhold yung sahod ko doon sa office. Paano ko makukuha itong sahod ko? Kasi ito yung inaasahan ko para panggastusin sa araw-araw ko. Sige nga, paki-explain bakit nahuhold yung aking sahod. Siguro hindi lang ako ang nahuhold dyan at hindi nakuha yung sahod nila. Siguro maraming mga crew nag-resign na hindi nila nakuha yung sahod nila at ito yung tinatawag na TY or thank you na lang. Pero hindi ako sure ha. Wala pa akong may nakausap na nag-resign na naiwan yung sahod nila sa office or nahuhold na hindi nila nakuha. Ay nako, pinapagalitan nyo naman yung utak ko, yung ulo ko. Magbago na kayo. Ayusin nyo yung trabaho nyo kung hindi tayo makarating sa ganitong sitwasyon. Maawa kayo sa mga tauhan nyo. Marami din dito mga nagre-reklamo pero pinipigilan nila, dinidibdib nila pero hindi nila nilalabas kasi nahiya sila at baka mawalan sila ng trabaho. At nung nag-apply ako, ang in-applyan ko ay food handler. Akala ko tagaluto lang. Bakit all around? Bakit naging cashier, tagaluto pa? Kaya dun nag-question mark sa isip ko. Kaya hindi tumatagal yung mga trabahante dahil dyan sa cashier na yan. Kapag food handler, tagaluto lang. Pag cashier, cashier lang. So paano na yan? Hanggang dito na lang ako. Pauwi na tayo na wala namang mapapala dito. Tara, rider, uwi na tayo. Kapahinga na din. At makapag voice over na din. At may post na din. Maraming salamat. Paki-share ang like and comment sa ating comment section. Thank you mga kalipay. God bless at all. Ingat po tayo lagi. Paalam!